maluloy unsay na magdangop sa imo bugay. Salamat sa pagtundong mo sa amon, sa pag-ayo mo sa mga may sakit pagi sa imo labor. Ikaw sa pagluma sa kalaysa, sa mapatay ka sa krus. Salamat sa ngalan ni Jesus na po namon. Amen. Magbakong po. Ano ang sinasabi ng Biblia? Na si Juan ay nagbabautismo sa tubig sa pagsisisi. Dahil sa panahon yun, panahon ni Juan. Hindi pa panahon ng ating Panginoong Jesus. At ang panahon niya, siya ang sumisigaw sa disyerto upang ihanda ang daan ng Mesiyas na siyang si Kristo. At sa paghahanda, nagbautismo siya. Pero ang bautismo niya sa pagsisisi lang. Alam niyo, ang founder o kaya ang nagtataga ng Iglesyang Baptist ayon sa kanilang understanding at doktrina, si Juan ang nagtatag niyan, si Juan Bautista. Pero, sabi ni Juan, ang bautismo ko para lang sa pagsisisi. Ang bautismo ni Juan ay hindi para sa kapatawaran ng kasalanan. Kaya kung ang doktrina niya ay nakatalo lang sa gawain ni Juan, ibig sabihin na bautismuhan sila na hindi napatawad ang kasalanan nila. Namatay sila na kasalanan hindi napatawad. Dahil ang kapatawaran ng kasalanan ay nasa dugo ni Kristo, sa kamatayan ni Kristo, pero ma-apply lang yan sa mga sumasampalataya sa salita ng Diyos. Ang dugo ni Kristo ay na-apply sa loob natin. Ano yun? Kaluluwa. Ngunit ang bautismo, hindi naman kaluluwa, kundi ang katawang lupa. So, ang katawang lupa, iyon ang kapahayagan na napapahayag sa publiko. Kaya sa nagpabautismo, dahil ang kanyang kaluluwa ay nilinis ng dugo ni Kristo. Kaya sino mang nagpapabautismo na hindi ayon sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang kanyang kaluluwa ay hindi nilinis. Dahil ang bautismo sa pangalan ni Kristo, diyan ma-apply ang kapatawaran ng kasalanan. At matatanggap niyo ang ipinangako na banal na Espiritu. Sa makatuwiran na bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, hindi nila natanggap ang Espiritu Santo na ipinangako. Dahil ang Espiritu Santo na ipinangako ay matatanggap lang ng tao ayon sa Efeso 1:13. Basahin mo, Brad. Bilisan mo na. Sa tapos ninyo mabatian ang balita sa kamaturan, ang maayong balita na lungod sa inyo kaluwasan.
Kag nagsalig sa iya paman gin patinan sa Espiritu Santo nga gin sa Okay. Ano siya sabi sa sulat ni Apostol Pablo? Sinabi niya, kayo ba nakarinig ng mabuting balita? Ang mabuting balita para sa inyong kaligtasan? Nang kayo ay nakinig sa pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan, kailangan sumampalataya. Pero ang panampalataya, kailangan hindi hihinto sa panampalataya. Kailangan magpabautismo siya. Sa pangalan ng Panginoon Jesus para ang kasalanan mapatawad. Sabi niya, nang kayo sumampalataya, binautismuhan kayo o tinatakan kayo ng Espiritu Santo na ipinangako. Sa mga tuwid ang Espiritu Santo itatak sa mga sumasampalataya sa mensahe. Ang hindi sumasampalataya sa mensahe, hindi ipagkaloob sa kanya ng Diyos ang tatak ng Diyos. Na siyang banal na Espiritu. Kahit na sila'y lasinggero, huminto sa paglalasing. Kahit sila'y nagsisigarilyo, huminto sa pagsisigarilyo. Kahit sila'y nagsasyabu, at huminto sa pagsyabu. Sila'y masamang tao, makasalanan. Ngunit, kung hindi siya sumampalataya sa mensaheng ito at hindi siya nagpabautismo, wala siyang banal na Espiritu. Kagaya sa ibang reliyon, na bumalik din sila. Humintod din sila sa kanilang mga makasalibutan gawain. Pero, ang pangakong Holy Ghost, wala sa kanila. Ano siya sabi ni Juan? Sa sulat ni Juan, sabi niya ako nagpabautismo sa pagsisisi, ngunit sabi niya itong Jesus na susunod sa akin pagkatapos ko. Ibig sabihin, matatapos ang panahon ni Juan. Pag matapos ang panahon ni Juan, panahon naman ni Kristo. Sabi siya ang magbabautismo sa inyo sa apoy at sa banal na Espiritu. Ang sinasabi, nasa kamay ni Kristo ang pahangin. Nilinisin niya ng lubos. Lubos-lubosan lang. Nilinisin niya ang kanyang giikan, linasan. Pahanginan niya ang trigo kung sa ating papalay. Sa pagpahangin na noon, siyempre, linason. Pahanginan. Ang tinggas, ibig sabihin, ang malaman na palay, hindi ito lilipad. Ngunit, ang inaani, may tatlong klase yan. Tinggas na palay, yun ay buong-buo. Mayroong natawag ulon-ulon, siya yung ulon, yung kunting laman na palay. Ayan, maghiwalay yan, magsisipray. At mayroon talaga laghang walang laman. Lilipan. Pag ng isisipray yun, ng hangin. So, ganoon ang manampalataya. May manampalataya, may nagkukunwang manampalataya, at hindi manampalataya. Na kapag ang hangin ng Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ito, hindi ang Ebanghelyo itinangaral ni Pablo, kundi ang Ebanghelyo na itinangaral ng ikapitong mensahero. Bakit? Panahon kasi ng pahangin, inani na. Ang nag-ani ay ang mensahe na itinahayag ng ikapitong mensahero. Kaya pinahanginan para linisin
Amen. Ang mensahe ito ay pagpahangin Amen. na ang sino mang hindi totoong manampalataya ay tatalikod. Amen. Hindi magpapatuloy. At ang mga nagpupunwang manampalataya sa kanya, marapture din kami, ligtas kami. Kanyang pag-aangkingan yun. Sabi ng Panginoon, lilinisin niya ng lubusan ng kanyang gikan, ng kanyang binasan, na siyang panahon ng Iglesyang Hintil. Ang paglilinis ay sa ating panahon. Amen. At ang tunay na bungang binhi ay kanyang ilalagay kung sa ating patambubo sa pinag-iimbakan ng inani. Ang tambubo na iyon ang sinasabing Iglesyang Nobya. Amen. Na ang mga inaani ay isasama sa Iglesyang Nobya sa pamamagitan ng dalawang bagay, bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo. Amen. Nilikha ng Diyos ang tao, hindi para maging hayop. Nilikha niya ang tao bilang isang tao. Bagamat ating katawang lupa, parehas ito sa hayop. Amen. Ang tao galing sa likabok ng lupa. Pero sa pasimula, nilikha ng Diyos ang tao na kagaya ng Diyos. Ano ang Diyos? Espiritu. Amen. Ano ang katawan ng Diyos? Theophany body. Kaya muna niya nilikha na tao na si Adan ay sa kalagayang theophany. Amen. Theophany body. Kinalagyan yun ng dugtong, hindi ng theophany. Theophany body. Ito ay may dalawang kalikasan, lalaki at babae. Kagaya sa anghel. At yan, para ng Diyos, ang theophany body nito, ito'y sinasabi sa Biblia sa Genesis 1. At 1:26 at 27. Nilikha ng Diyos ang tao. Anong sinabi? Nilikha. Amen. 27. Nilikha niya sila, babae ka natin. Pero pagdating sa Genesis 2:27, ginawa niya ang tao. Ibang ginawa, ibang nilikha. Pasahan mo, brother. Genesis 1:27. Genesis 1:27. Sige. Gani ang Diyos nagtugas ang tao sa iya kabalingon nga dagway. Nagtoga, nilikha. Sige. Sa dagway sa Diyos gituga niya siya. Lalaki kag babae gituga niya sila. Pagdating, sa Genesis 2:9, yan ang sinasabi. This is Diyos. Oh. 2:9. 2:7. Genesis 2:7. Yan ang Ginoong Diyos naghimo sang tao gikan sa yapok sang duta. Ano nabanggit? Ano yung nakasuot? Gumawa. Mula sa ikabuk ng lupa. Iba yung gumawa, iba yung nilikha. Dahil Theophany, binanggit lang niya na body. Theophany. Ito naman ang tao dahil sa ikabuk ay kanyang ginawa. Kanyang ginihog niya. Na isang taong nipan sa ilong at ang taong yun ay naging taong buhay. Pero ang taong naligal sa ikabok, parehas na ito sa hayop. Genesis 2:19. Genesis 2:19. No. Gani di ka sa duta ginhimo sa Ginoong Diyos ang tagsa kasapat sang latagon. Kag ang tagsa kapispis sang kahanginan. Kagidala sila sa tao sa pagtanaw kung ano ang itawag niya sa ila.
Kag bisan ano nga pagtawag sang tawo sang tagsa ka tinuga nga buhit inaamo ang iya ngalan. Okay. Saan galing ang hayop? At paano siya naging hayop? Galing siya ikabuk ng lupa. Parehas na parehas sa katawang lupa na dan at ang mga hayop. Parehas. At sinabi nga itong mga hayop na ito, hindi nila kayadan. Diyos ang dala. Upang pangalanan ang mga hayop na yun. Kaya kung ilagay natin sa Ilonggo, siya dan siguro ba? Eh kung siya na sabihan sa Ilonggo, pinangalanan niya, ito kalabaw, ito kabayo, ito aso. Kung ano at nangalan, naging ganoon. Kaso lamang, pagdating sa iba't ibang pangalan, iba't ibang lingwahe, ang aso naging iro, naging naging dog, naging ayam. Pero isa lang ang ibig sabihin nun. Dahil kay iba-iba na ang lingwahe. Dati isa lang nun. Kaya ang Theophany body, binanggit niya lang, naging gano'n na. Diyan, Theophany body na. Ang katawang lupa, ginawa niya. Gansari ka mo, sumagay ba yun? Basahin mo nga, brother. Ang number 9. Now when man became into that body, he had control of all fishes and fowls. Okay, ang tao sa gana siya ay nasa kalagayan, Theophany body, kontrolado niya ang mga maibon, mga hayop, Beasts of the field. ang mga hayop nun. There was no man to till the soil. Kaso lamang, walang magbubungkal sa lupa. He done made male and female, but no Ginawa man na to niya till the tao soil. sa Theophany, lalaki at babae, ginawa na niya. So magkaiba yung Henesis 1, magkaiba yung Henesis 2. Ang isa kasi Henesis 1, nilikha, ang Henesis 2, ginawa. No man to till the soil. O walang tao magbubungkal sa lupa. Then God made man out of the dust of the earth, Gumawa ng Diyos ng tao doon sa ikabuk para lamang bungkalin ang lupa. give him a hand like a chimpanzee, foot like a bear, made him on the image. This earthly body is in the image of animal life. Ito parang katawang lupa natin. Ito'y nasa imahe ng buhay na hayop. Made out of the same kind of material. Ano material? Ano ka mo? The body is just the same kind of material as a horse or dog, made out of calcium, potassium, petroleum, cosmic light. This is an experimento. Ganun siya, ganun din tayo. All flesh like that is not the same flesh. Different flesh. But it's made out of the dust of the earth where it comes. Natural, ibang ibon, ibang mga hayop sa lupa. But the difference between an animal May kaibahan sa mga hayop and a man, at sa tao. God put a soul in a man. Ang tao, nilagay ng Diyos ng kaluluwa ang tao. And He didn't put it in the animal. Kahit hindi nito, ang kaluluwa ay hindi inilagay sa hayop. Kaya ang hayop, walang kaluluwa. Kung mga atid ka mo, ang tao, animal ka. Hayop ka. Pero may kaluluwa yun. Dahil may kaluluwa, hindi mo siya matawag na hayop. Because the soul that was in the man is that theophany. Anong tawag sa kaluluwa mo sa tao? Theophany! Theophany! Hindi bagay! Theophany! Hindi theophany bagay! May kaibahan ng theophany na kaluluwa kaysa theophany bagay. See, brother, next Verse 1. Yet when the soul leaves the body, kung itong kaluluwa sa loob natin
ay aalis sa ating katawang lupa. Bakit aalis? Patay na eh. Kapag mamatay katawang lupa natin, ang ating kaluluwa na sa loob natin ay aalis sa ating katawan. Sa maratawid. Kapag may patay, nakaburol, katawan na lang yun. Ang kaluluwa niya, wala na. Pumunta na yun sa lugar na kung saan sa madya. Mapunta, paranin siya. Sa kapitolin si kaanin siya na dimension o doon sa impyerno pupunta. Sigurado. Mayroong pa-impyerno at mayroong pataas. It takes its journey into a place of rest. Siya'y maglalakbay, journey, sa lugar ng kapahingaan. Kapahingaan? Bakit kapahingaan? Ang ibig sabihin, ang tinutukoy dito, yung mga born again lang. Kapag hindi siya born again, hindi siya pupunta sa lugar ng kapahingaan, pupunta siya sa lugar ng pagdurusa. Na siyang impyerno. Sa mga tinutukoy dito, yung pinili. Yung tunay naman ang palataya na pinanganak sa muli. Ang tinutukoy dito, in a body that is in the form and shape of this body. Body, pero sapang. Truthfully, body. Ng forma, kagalis katawang lupa natin. Ganitong shape, ganitong forma. Ang truthfully body, ito ay espiritong katawan, pero body siya. Ang forma, sa atin, may kamay, may ulo, may paa. Kasi, But it isn't. dali lang. Itong truthfully body, parang usok lang ito. Nakakita kayo, narinig ng mga istorya na may nakita silang lalaki na lumalakad, na sarapan daw nila, tapos ang ulo nasa kamay. Huwag kayong maniwala nyo. Kapag ang ulo napahiwalay sa katawan, iyon ang katawan nila. Pero sa tsopa na hindi mangyari yan. Espiritu yun eh. Ang pinutol, ulo. Kaya ang tsopa niya, hindi mo pwede maputol ang ulo. Mas librado. It isn't this type of body. Hindi ito, ang ori ng katawan nito, ang tsopa na body na yun. You'll meet your loved ones. Yung matatagpo mo yung mga mahal sa buhay. But you couldn't shake their hand. Pero hindi ka pwede magkamayan kasi ang nagkakamayan, katong lupa, pag tsupa ng body, lusutan yun. Okay. You could talk to them, Okay, look at them. pag-usap ka kanina, makikita mo sila. They look just like they do here. Makikita mo sila gumagawa ng mga bagay kagaya dito sinagawa natin. When Peter and James saw Moses and Elijah, Ganyan, nakita ni Juan, ni Moses, ni John, ni Pedro, si Moses, si Elias. they recognized them on Mount Transfiguration. But it is a body. Nakita sila. Nagpakita. Sa katawan yun. So, yung body, ang makalangit na katawan ay isang katawan. Pero itong soul na siyang tsupani, hindi ito ang tinutukoy. Okay. Next. Notice, we find today many people just can't believe it. Even spirit-filled people. May mga tao pala na hindi mapanampalatayanin sa bawat salita ng Diyos. Kahit sila ay pus ng Espiritu Santo. Siyempre, kung pus ng Espiritu Santo, pero hindi pa rin mapaniwalain. Ano sila? Ulong-ulot. Sa kalagitnaan sila. Pinahanginan, lumipad, at nag-separate doon sa talagang tunay na lihi. I'm going to give you one
that will choke you. Sasabihin ko sa inyo salita na mag-uuga sa iyo. The baptism of the Holy At Ghost ito na, ang bautismo ng banal na Espiritu, don't mean you're going in. hindi ibig sabihin ay kahit papunta na, papasok ka na. Not at all. Hindi ganoon lahat. Not on that. Hindi sa ganoon. Don't have anything to do with your soul. Wala itong magagawa sa iyong kaluluwa. Kapag bautismado ka ng Espiritu Santo, sinirang wala itong magagawa. Itong bautismo sa Espiritu Santo, walang magagawa sa iyong kaluluwa. Bakit? Kasi That's the baptism. ito'y bautismo. Here is the inside soul. In here, Ito, sa loob natin, kaluluwa. See? in here, that has to come from God. Kailangan kaluluwa nito ay galing sa Diyos. Amen. Kapag hindi galing sa Diyos, ibang usapan. Paano maging galing sa Diyos ang kaluluwa kapag siya ay pinili, kapag siya ay predestinado, mananampalatayanin sa bawat salita ng Diyos. Ang kaluluwa na galing sa Diyos. Amen. Then on the outside, you have 5 senses, 5 inlets. Sa ating katawan, may mata, may ilong, may tanya, may pandama. The inside, you have a spirit. Sa loob ng katawan ito, may espiritu ito. In there, you have 5 outlets: Ito may 5 outlets ito. conscience, love, and so Konsensya, forth. pag-ibig, memory, at iba pa. You remember, in that spirit, Sa alalahanin, sa espiritu ito na may 5 outlet, you can be baptized. ang bautismo ng Espiritu Santo dito lang pala sa kanyang espiritu. Amen. See? With the genuine Spirit of God. Ang naging bautismo, tunay na espiritu ng Diyos. See? And still be lost. Mapaparusahan pa rin. Lost siya. Mapaparusahan pa rin siya sa inferno. Kahit bautismado siya sa espiritu ng Diyos. Pero ang bautismo, bumagsak lang sa kanyang espiritu at hindi sa kanyang kaluluwa. See? It is the soul that lives. Kailangan itong kaluluwa ay buhay. That was ordained of God. Ito na itinagan ng Diyos. Okay na bro? Ano ibig sabihin? Hallelujah. Kapag tayo'y manampalatayanin sa bawat salita ng Diyos, nakita na ito ng Diyos na ikaw sa sampalataya niya. Amen. Ang lahat ng bagay na alam na ng Diyos, alam niya lahat eh. Alam niya nga yan. Kung nakikinig ka nasa isip mo, cellphone. Alam niyo yun. Alam ng Diyos lahat ng bagay at nakita niya kung sino ang tunay naman ng palataya at tatawagin itong pinili. Amen. Ang pangalan ni susulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kaya, ang manampalatayang totoo na tunay, nasa kaisipan na ito ng Diyos. Amen. At ang kaisipan ng Diyos, ang sa kaisipan ng Diyos, may binhi doon. Yung binhi galing sa Diyos. Ang iyong kaluluwa na manampalataya ay binhi ng Diyos. Galing sa Diyos. Amen. Kaya, ang bautismo ng Espiritu Santo hindi babagsak sa iyong espiritu, kundi sa iyong kaluluwa. Ang iba doon sa espiritu lang nila. Kaya maghiling din sila. Matapat din sa paglilingkod. May kabanalan din. Huminto din sa pagsisigarilyo. Huminto sa paglalasing. Huminto sila sa mga droga. Pero dahil hindi sila totoo ang nananampalataya sa bawat mensahe na napahayag sa ating panahon, ang kanilang anointing
bautismo ng Espiritu Santo ay sa kanilang kaluluwa lamang, at sa kanilang Espiritu lamang. Amen. Paano sila mangaral kung walang anointing sa kanilang Espiritu? Kailangan bautismo ng Espiritu Santo bilang anointing lang, hindi para may panganak silang muli. Dahil ang kapanganakan sa muli ay wala sa Espiritu, kundi nasa kaluluwa ng tao. Amen. Next slide. When we die from Kung this life, tayo ay mamamatay sa buhay natin ito, we go into the body. we go into the body. Ang tutukoy naman, pag mamatay tayo sa buhay nito, katawang lupa, ang sa loob natin ay pupunta sa ibang katawan. Amen. Ano yun? Theophany body. See? When if this earthly tabernacle is dissolved, we have Kung itong makalupa na katawang lupa, itong katawang lupa natin, ito ang katawang upo sa lupa kapag ito'y mamamatay. we have a theophany to go into Mayroon tayong theophany lang, wala body. a body celestial. Ayun, body na. Ninawa niya katawang body. Katawang upo sa langit. Anong katawang upo sa langit? Theophany body. Amen. Kaya kapag mamatay ang ating katawang lupa, ang kaluluwa niya sa atin ay lilipat sa panibagong katawan. Yun ang theophany body. Kaya tawag celestial body para iangat tayo dito, kukunin dahil doon sa paraiso ng Diyos. Amen. Okay. Okay. Remember, the Holy Ghost descended on Jesus. Pakinggan nyo naman. Nagredo ko na? 15. Okay. Yun mara. Dalawa lang kalan. Alalahanin ang banal na Espiritu na kagaya sa kalapati ay bumaba kay Kristo nang siya'y bautismo ni Juan sa ilog ng Jordan. Amen. Sabi, nakita ko ang Espiritu ng Diyos na kagaya sa kalapati na bumaba kay Kristo. See? Jesus was a part of the earth. Si Kristo bilang laman, bahagi ng lupa. Why? Bakit? The germ of God, Ang binhi ng Diyos, the life of God, ang buhay ng Diyos, ano ang binhi ng Diyos? Buhay ng Diyos. So ang buhay, binhi ng Diyos. Amen. Ang tutukoy niya yung Holy Ghost. Ang Holy Ghost, binhi ito ng Diyos. Amen. Sabi naman kapag kayo'y pinanganak ng Diyos, hindi kayo nagkakasala dahil ang binhi ng Diyos ay tumitira sa inyo. Amen. Ano yun? Holy Ghost. At tayo na binhi ng Diyos, meron tayong buhay. See? was designed in the womb of a woman. Ito, ang buhay ng Diyos ay nilikha doon sa sinapupunan ni Maria. Which was the earth. Ano yun? Ang binili yun ay lupa. So, ang laman ni Kristo, lupa. Sige. And then the life of God came in. Pagkatapos ang buhay ng Diyos ay pumasok. Pumasok. Sige. He was the beginning of the creation of Sino si God. Kristo? Ang pasimula ng nilikha ng Diyos. Sino siya? Ang pasimula ng paglikha ng mga nilikha. Siya kasi nagbanggit ng salita, may buwan, may bituin, may mga hanok. Iyon, siya yun si Kristo. Ang pasimula ng nilikha. See? He was the and then the blood of God that was there by that germ. Pagkatapos ang dugo ng Diyos na nasa binhi yun, dali lang. Kukontrahin ka niyan ng Saksing Jehovah. Kukontrahin ka niyan ng Iglesia ni Cristo. Ang Diyos Espiritu. Tama. Hindi pwede na ang Diyos may dugo. Yun, yung kukontrahin nila. Pero, ang dugo nila kay Kristo, hindi dugo ng tao. Amen.
Nilikay yun ng Diyos. Nang likay na yun, inangkin niya din yung kanyang dugo. Lumikas na siya. Then, when it was shed at Calvary, God back upon the earth. Na may buhos ito sa Kalbaryo at nabagsak, tumulong sa lupa. What for? Para sa ano? To redeem the earth. Para tubusin ang lupa. Kaya pala ang dugo ni Kristo bumagsak sa lupa para tubusin ang lupa. Amen. Kung saan ang dugo bumagsak, tinutubos mo. Amen. Now it's been justified, sanctified. Ang lupa nito ay pinaging matuwid, pinaging banal o nilinis. Ano ang luminis sa lupa? Ang dugo ni Kristo. Amen. Called and claimed. Now it is to receive. Ano? Called and claimed. Ako ng tinawag at inangkin. Amen. Now it's to receive its baptism of fire. Para tumanggap ng bautismo ng apoy. Amen. Be cleansed for Jesus and His bride. Bakit kailan bautismo ng apoy ang lupa? Para luminis. Amen. Upang maging tahanan ni Kristo. Amen. Kailan ang sagot sa bagong lupa at bagong langit? Amen. Si And you are these other parts Ah, drawn out of this earth. tayo, ito na naman. Tayo'y bahagi ng iba. O, ibang bahagi. Tayo ibang bahagi ng lupang ito. Si The earth, you are a part of the earth. Your body. Ang katawang lupa natin, bahagi ng lupang ito. Your soul Ang iyong kaluluwa, pakinggan nyo, ang iyong kaluluwa, is part of God. bahagi ng Diyos. Amen. Attribute of God. Bahagi ng Diyos. Displayed here on earth in a body At ang kaluluwa natin na bahagi ng Diyos na pahayag ng display dito sa lupa sa pamagitan natin katawang lupa. Amen. Dito nakatira ang kaluluwa natin. the body is to be redeemed. Ang katawan ay kailangan tubusin. Now the soul is redeemed. Ngayon, pakinggan nyo, ang kaluluwa ay kinubos. Amen. Sige? Because it was Dahil in sin. ito'y sa kasalanan. Nasa kasalanan. Ang kaluluwa natin, hindi inalis at pinalitan ng bago. Ang ating kaluluwa na nasa kasalanan, ito mismo ang kinubos. Amen. Hindi mo ma-apply ang word na kinubos kung ito'y inalis at pinalitan ng bago. Paano mo tutubusin ang bago? Kailan yung tinutubos? Yung luma. Amen. Yung nasa kasalanan, yung itong mali ng mga intay na naniniwala ng toso, changing soul, kaluluwa daw inalis, pinalitan ng bago. Paano pa ma-apply ang save your soul? Paano pa ma-apply ang to redeem your soul? Amen. Pag sinabi mo to save, hindi pwede isip mo yung ipinalit ng Diyos, yung nadoktrina nila. Yung isip ng God, yung luma na kaluluwa, ang dating kaluluwa na nabuhay lang sa kasalanan. Amen. Yun din pinag-iritin. Tutubusin nila. Hindi lahat ng kaluluwa ay kanyang tinubos. Amen. Sige. So God come down by process of justification. Ang Diyos ay bumabad sa mundo sa proseso ng katuwiran Sanctification, at kabanalan o paglilinis baptism of the Holy bautismo Ghost, ng Holy Ghost and redeemed your soul. at tubusin ang iyong kaluluwa. Amen. Tingnan. Maganda ang sila na pahayag. Tubusin ang ating kaluluwa. Naparito siya para maging matuwid tayo. At ang lupa. Nilinis niya tayo at ang lupa. Bautismoan niya ng Espiritu Santo ang lupa at tayo para i-redeem. Sumaliwanag, tinubos niya tayo. Si Amen.
16. Like He did us, His creation, to live in. Kagaya sa kanyang ginawa, sa kanyang nilikha para siya ay magmanahan. He had to give us the baptism of fire. Binigyan tayo ng bautismo ng apoy. Then the Holy Ghost come in. Pagkatapos yung bautismo ng apoy magsusunog ng mga bagay na ginawa niya sa ating buhay. Pagkatapos darating ang banal na Espiritu. See? Baptism of fire. When you get the baptism of fire, Kung ikaw ay tumanggap ng bautismo ng apoy, the Holy Ghost can come in. ang Holy Ghost ay papasok sa atin. Darating sa atin. See? As it does, Kagaya sa kanyang ginawa, it burns up everything kanyang susunugin ang lahat. contrary to the word. Kontra sa salita ng Diyos. Anong gawin ng banal na apoy? Kaya sinabi ni Juan, ito ang magbabautismo sa inyo sa apoy at Espiritu Santo. Anong gagawin ng banal na Espiritu sa atin? Susunugin niya sa atin ang mga bagay na kontra sa salita ng Diyos. Siyang susunod sa mga bagay na kontra sa salita ng Diyos. Tapos, Out of you, upang ito'y ilabas, upang maalis sa atin. it won't believe nothing else but At the word. wala tayong paniniwalaan, wala tayong tuuhan, wala tayong tatanggapin, kundi ang salita ng Diyos. Yung mga sa bawal mo, hindi natin tatanggapin yun. Kapag tinanggap niyo ang ibang aral, hindi na kayo ang pinili, kundi kayo magmang na manampalataya. Kaya tayo ay nakatayo sa bawat salita ng Diyos. May Holy Ghost tayo, kaya hindi katiwala sa atin ang Holy Ghost dahil tayo ay manampalatayanin sa bawat salita ng Diyos. Kaya tayo may Holy Ghost, hindi tayo maniniwala ng kung ano pa man. Ang misay lamang siya sabi, ibang itay, may Holy Ghost sila. Bakit kung ano-ano na lang natanggap ng aral? Mga mali na aral. Hindi ibig sabihin kasama mo, hindi tayo usapan yun. Ang tayo usapan, yung kaluluwa nila, galing ba sa Diyos? Siyempre, kapag manantartayan, siya galing. Now, that's what we was talking the other day. The evidence Ang of the Holy ebidensya Ghost. ng banal na Espiritu, The evidence of the Holy ang Ghost ebidensya na sa banal na Espiritu, is when you can receive the word. kung natanggap mo. Tatanggapin mo ba ang salita? Eh, ang mga nagreklamo sa salita, o itatakwil pa ang salita, kukristonin pa ang salita, wala Holy Ghost yun. Sasabihin nila, may Holy Ghost kami kasi hindi na kami uminom, hindi na kami sisigarilyo, hindi na kami sasapo. Mahabang buhok na babae, mahabang buhok ng mahabang damit. Hindi yun ang ebidensya eh. Ang ebidensya, ayon sa mensahe, kaya mo bang tanggapin ang bawat salita ng Diyos? Sige, brother. Isa na. Isa na. Sige. Now, you know when a man receives Dahil lang, alam mo, kung yung isang tao tumanggap the baptism of fire, ng bautismo ng apoy, there's a lot of noise around him. mayroong maraming ingay. See? They think that's a shame. Alam mo, ano sa palagay doon? Nahihiya sila? Hallelujah. To hear people Parang scream mahilig sila ng tao na sila sumisigaw? and shout like that. Sumisigaw like that? Hindi! Kasi may banal na espiritu na sa loob nila! Parang isang fountain na hindi matitira. Pero naglulusot nila, mag-aanap nila ng butas upang lumabas ang tubig na bukan. Ganoon, kapag may Holy Ghost ka, hindi ka nahihiya mag-press the Lord, hindi ka nahihiya mag-tubay, hindi ka nahihiya mag-papas ng kamay, hindi ka nahihiya mag-tubay. Eh, paano kasi?
tumanggap ka ng bautismo ng Espiritu Santo at ng apoy. Ang mundo ito kapag tumanggap ng bautismo ng apoy, malalakas ang ingay. Sumabog din sabog doon. Amen. Ang mga grasya sa sabog. Sabi ni San Pedro, ang lahat ng mga bagay sa ibaba ng lupa ay masusunod. Amen. At malaking ugong. Purihin Diyos, Amen. ito, ipinahayag ng Espiritu Santo sa atin upang huwag tayo kumapa sa ating panampalataya. Hindi madilim ang ating panampalataya. Hindi tayo lumalakad sa kadiliman. Tayo ay may revelation. Maliwanag na pagkakaunawa. Sabi sa ito, tumayo ba siya? Ama makakanyaran, salamat sa mukhaan sa iyo. Kag sa among tanan, ngayon pahayag mo. Dalayaw ka kag among naintindihan at tagan kung ano ang among pag-alagad sa iyo. Dalayaw ka kag kami imong tibos kag luwas. Salamat God sa ngalan ni Jesus. Amen.